Sindak. Nais ko lamang pong ibahagi sa istorya kong ito ang ilan sa mga hindi ko maipaliwanag na kababalaghan sa boarding house na tinutuluyan ko po dati. Actually po ay hindi lamang po kwento ko ang aking ilalahad dito, kundi maging yung mga kinikwento sa akin at mga karanasan ng ibang mga boarders. Ang boarding house kasi naming ito ay 3-story. Sa first floor ay puro lalaki, sa second floor ay puro babae, habang ang may-ari po nito ay nandoon sa third floor. Sa first floor kung saan ako nag-occupy ay meron pong malaking banyo. May 4 na toilet cubicle at cubicles din na 4 para sa shower room. May isang pagkakataon na habang naliligo ako, kasabay ko yung 2 ko pang kasama na nangungupahan doon, bandang 5:00 ng madaling araw ito. Kailangan kasi talaga naming gumising ng maaga sapagkat 6:00 po ang start ng PE class namin. Doon ay may nakita ako na pumasok sa isa sa mga toilet ng babae. Nakita din pala ito nung mga kasama kong 2. Yung itsura kasi nung shower cubicle ay talagang cubicle na parang ganun lang sa mga gym, o para magkaroon kayo ng visualization, yung katawan ay natatakpan ng malaking pinto at ulo lamang ang makikita. So nagtatawanan pa nga kami kasi madalas talaga ay may mga babaeng boarder na bumababa sa first floor para doon mag-jebs. Lalo na kapag sira na naman yung tubo ng tubig sa taas or kung minsan brown out. Hindi kasi nakakaakyat yung tubig patungo sa second floor dahil hindi gumagana yung motor na nagsusupply ng tubig. So nagtaka naman kami kung bakit doon nag-toilet yung babaeng iyon dahil sa pagkakaalam namin yung tubo ay maayos naman at hindi naman brown out. Hinintay na lamang namin siya na lumabas at pagtitripan sana namin. Bibiruin kumbaga, kaso nakailang shampoo at sabon na ako ay wala pa ring lumalabas. Ang sabi ko na lang, "Tara pre, labas na tayo. Baka ayaw lumabas nung tae niya." Tawa pa kami ng tawa at dagdag pa nga nung isang kaboardmate ko, baka daw nahihiyang lumabas yung kanyang jebs. Since malilate na nga kami, agad na rin kaming lumabas. So yung next naman naming mga kasama ang papasok na doon sa cubicle. Pinaalalahanan namin na may babae na bumaba dyan sa isang toilet at baka naman mabigla sila pag lumabas ito doon. So pinuntahan nila yung cubicle. Kinausap pa nga nila yung babae. Tila baga nagpaalam na maliligo na rin sila. Pero walang sumasagot na kahit anuman sa cubicle na iyon. So tiningnan nila yung seradura. Blue. So ibig sabihin, hindi nakalak kasi kapag nakalak ay red ang makikita mong indikasyon. Nagtanong pa nga yung kasama naming iba kung may tao ba doon pero walang sumasagot sa kanya. Yung isa naming kasamahan ay nag-decide na buksan na yung pintuan dahil wala ngang sumasagot at sa isipin na baka may nangyari ng hindi maganda doon sa babae. Nang buksan nga nila ang cubicle na iyon, laking gulat talaga namin lahat, Sir Red, dahil wala pong tao. Iginiit naming 3 naunang naligo na meron kaming nakitang babaeng pumasok doon. Kinilabutan talaga ako kahit nung nag-aalmusal na kami. Simula noon ay hindi na po tumigil ang pagpaparamdam sa amin. Meron din pong magigising sa kahol ng aso, pero sa pagkakaalam ko, wala naman pong aso yung may-ari, pati yung kapitbahay namin sa left or right ay wala naman din pong alagang aso. Yung mga babae sa taas ay wala din naman silang alaga.
Meron din yung maririnig mo paminsan na parang may naglalakad. Parang nag-aakyat manaog. Pero yung nadidinig ko, sadyang kakaiba. Parang may kadenang hila-hila ang paa. Meron din yung parang nagtatakbuhan na para bagang sumasali sa karera sa sobrang bilis, as in segundo mo lang madidinig. Yung isang kasama ko ay may nakita daw na kabayo na which is very impossible na makapagpasok ng kabayo sa loob ng boarding house namin. May pagkakataon din na nung ako ay magbabayad ng aking renta every end of the month, pag-aakyat ako sa third floor sa kung saan naroroon ang may-ari, natitigilan na lamang ako dahil meron po talagang nakadungaw na babae sa bintana nila. Minsan ay bata doon sa pintuan ng may-ari. Ang sabi ng mga kapitbahay namin ay marami na daw silang naririnig ng mga kwento galing sa mga naunang boarder sa amin. Kadalasan, ito yung mga boarder na hindi nagtatagal. Minsan nga daw na may isang boarder, pagpasok niya sa room, nakita daw niya yung kasama niya na nakahiga sa deck, nakatulukbong ng kumot at dahan-dahan pa siyang pumasok para hindi nga daw po makaistorbo sa akala niyang natutulog na kasama. Nang ilapag na daw po niya yung bag niya, sabay lingon doon sa nakahigat nakatalikod sa kanyang kasama, agad-agad makikita daw po niyang wala palang kahit sino, walang tao na nakahiga sa deck na iyon. Maayos pa yung kumot na nakatupi. Meron ding kwento ng minsan na makainuman namin ng ilang mga tambay sa labas na meron nga din daw silang nakikitang nurse na pumapasok sa boarding house namin. Wala namang nurse na boarder doon at bawal din magpapasok ng outsider sa aming boarding house. Sabi naman ng mga pinakamatatanda na sa lugar, daanan ng mga sundalong Hapon daw dati ang kinatitirikan ng aming boarding house. Kaya maaaring ito yung dahilan sa kung bakit nakakarinig kami ng mga paa na parang may hila-hilang kadena o kaya naman ang mga takbuhan na parang merong karera. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid na Sindak Short Stories listener. Just call me Queen. Third year college ako nang mangyari po ang masasabi kong creepiest encounter sa lahat ng mga napagdaanan ko. Sa panahong iyon, palaging wala sa amin ang mga magulang ko. Una, sa syudad kasi nag-work si tatay. And second, palaging on call si mama dahil sa work niya bilang isang sekretary sa pinsan kong abogado. So literal na kami lang lagi ang naiiwan sa bahay. Kami lang ng dalawa ko pang mga kapatid ang talagang masasabing nagtataguyod sa aming mga sarili. Dahil ako ang ate, ako ang umaako sa responsibilidad bilang ama at ina nila. Everything seems fine until mangyari ang mga sumusunod. Alas 5 iyon na madaling araw. Nagsasaing na ako noon. Pumanhik ang ikalawang kapatid kong lalaki sa labas para umihi. Dahil kita ko lang ang posisyon niya, nagtaka ako nang hindi na siya gumagalaw. Makaraan ng ilang segundo, nilapitan at sabay tapik sa balikat niya ang ginawa ko. Pero sa hindi malamang dahilan, para bang nagising siya mula sa kanyang pagkakahimbing. Nanlaki ang aking mga mata, sabay tanong kung ano ang nangyari. Sabi niya ay ewan. Nung pagpasok na namin sa eskwelahan,
Doon ay inopen niya sa akin. Kinausap niya ako. Agad ay nagsipagtayuan ang aking mga balahibo sa sagot niyang iyon. Ang sabi niya, nung siya daw ay umiihi ay may nakita siyang lalaking nakaupo at nakatingin sa may itaas ng bubong ng banyo namin. Nakaputi daw yung lalaki. Ang kanyang kompleksyon ay parang ganito daw sa ating mga Pilipino. Nasundan ang pangyayaring iyon ng isa pang beses. Katulad pa rin ng parehong oras kung kailan unang nakita ng aking kapatid na lalaki, yung sinasabi niyang lalaki na nakaputi. Mas lumala ang kababalaghan sa mismong bahay naming iyon at dumating sa punto na may nawawala na bigla-bigla sa mga importanteng kagamitan namin. Makikita na lamang namin ito sa parte ng bahay namin na hindi namin aakalain na doon ilalagay ng kung sino o ano. Next, Sir Red, ay mararamdaman mo talaga, kahit siguro ikaw, kapag merong ibang mga tao na namamahay sa bahay ninyo. Maririnig talaga na parang may pinipihit at merong dumadaan sa mga pinto. Kapag nagpapahinga kami sa gawing sala, bigla na lamang kaming makakaramdam ng mga parang taong nag-uusap o kung hindi man, naglalaro sa mismong mga kwarto namin. Tapos kapag hindi namin namamalayan, bigla na lang mararamdaman ang malakas na hangin na daraan sa aming likuran. Ang worst na nangyari sa amin ay nung nagkaroon na kami ng doppelganger, as in kaming magkakapatid. Pero ang madalas na ginagaya niya ay ako. Hindi lang ang buong appearance ko, Sir Red. Physical appearance, ibig kong sabihin. Kundi kahit ang boses ko ay kanila na ring nagagaya. Ang unang nakaranas nun ay walang iba kundi ang tatay ko. Pabalik na daw siya sa kanyang work isang madaling araw. Pupunta na siya sa CR para doon ay mag-toothbrush. Nagtaka naman si Mama habang nagtitimpla pa lamang ng kape nang bigla na lamang huminto at hindi agad pumasok sa CR si tatay. So lumapit si Mama. Tinanong kung bakit. Tapos sabi ng tatay ko, kaya hindi daw siya pumapasok dahil naroroon pa daw ako at hinihintay niya akong matapos. Naguluhan si Mama nang marinig iyon. Alam kasi ni Mama na walang kahit na sinong sumunod kay Papa nun. At mas lalong wala ako kasi natutulog ako sa kwarto nung kanilang tingnan. Sa katunayan, Sir Red, kahit ang mga kapitbahay namin, nagsasabi na may kakaiba talaga sa aming tinitirhan. Kapag nag-outing kasi kami at talagang walang naiiwan sa bahay, napapansin ng aming kapitbahay ang ingay o yung paggalaw ng aming mga kasangkapan sa loob ng bahay. Kahit nagpaparamdam sila, hindi naman dumating sa point na nananakit sila sa amin. At hindi ko rin alam kung bakit sa bahay namin sila nakikitira dahil hindi naman kalakihan ng bahay namin. Pero kung tatanungin kung nagpaparamdam pa rin sila hanggang sa ngayon, masasabi kong paunti-unti na lamang. Paunti-unti in a sense na hindi na katulad dati na madalas talaga na may nanggagaya o yung may maririnig kaming mga tunog. Or baka sadya talaga na nasanay na lang kami sa kanilang presensya. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy
Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel, Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.